Magandang umaga po sa ating lahat muli. Mukhang sinasanay talaga ako ni Father Owen. Privilege to have to stand here reflecting the gospel. Sa araw na to, we are in the seasons where we are anticipating the coming of Christ. And nung Sunday, we have the theme of hope, no? Hope where Christ is going to come. Amen? As we await to Him. Katatapos lang natin ng Christ the King Peace, the kingship, and now we are entering the season where we are anticipating and we are hoping that Christ will come. But in any way, ang importante, even we are living in seasons, Christ remains the King of Kings and the Lord of Lords. What we are anticipating now is just to remember that Jesus was given to us by the Father who is in heaven. Yun yung pinaka-importante po kung bakit po natin i-celebrate itong Kapaskuhan, sapagkat ipinanganak po ang ating Panginoong Hesukristo na merong pag-asa na sinasabi na narito na ang Mesaya na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, magbibigay sa atin ng pag-asa sapagkat sa Kanya nilaan ng Diyos Ama ang pag-asa na hinahangad ng tao. Sapagkat sa panahon ng kadiliman, ng mga panahon na yon, ay talagang walang Diyos. 400 taon na walang Diyos. Isipin po natin yun. 400 years, no? Walang propeta, no? Nananatiling ang mga parseyo lamang yung nangingibabaw sa pagtuturo ng kautusan. Ngunit nakita ng Diyos ang pangangailangan, o isa na rin din siguro dito yung pagtupad ng mga pangako ng Diyos na isusugo niya ang Misaya sa atin. At habang ating inaantay yun ay tayo ay maglagay ng kagalakan sa sarili natin, no? Because that joy, no, yung kagalakan na yan ang magbibigay daan sa atin upang hindi tayo mainip, no? Habang paparating yung ating inaantay na Misaya, no? Which we are going to celebrate on a Christmas Eve. In today's gospel, na nasa Lucas 20, sinasabi dito, they are some Sadducees that asking Jesus about resurrection. And alam naman natin na patutsada lang ito ng mga Saduceo kay Kristo dahil gusto naman nila na naman subukan si Kristo. At alam naman natin doon sa kwento na to na nasabi sa gospel ay para malaman niya kung si Kristo ay naniniwala sa resurrection, so nagbigay sila ng halimbawa tungkol sa isang babae na kapag-asawa ng halos 7, no? Sipin niyo. Traditionally, I don't know, but ngayon ko lang kasi hindi ko na na-research to. Traditionally, kapag yung babae, no, ay namatayan ng asawa at yung asawa niya na yon, mayroong mga kapatid dahil childless siya. So yung susunod ang papalit sa kanya para maging asawa niya. At sinasabi ng istorya hanggang sa 7 ay namatay yung lalaki, namatay din yung babae, childless, nga. Ngayon ang tanong ay sino magiging asawa niya pagdating sa langit, no? Naalala ko yung pare sa isang Roman Catholic, nung umattend kami ni Nelia, sabi niya, alam niyo minsan sa Biblia daw, may mga tanong na nakikita tayo patungkol sa tanong kay Kristo, ngunit mga tanong na hindi tamang tanong. There is a right question and the wrong question, sabi ng pare. Kung minsan, kung iisipin natin, itong mga nagtatanong din ay maalam naman sa salita ng Diyos. Hindi naman bobo, hindi naman sila mangmang. Ngunit sa kabila ng nakikita nilang kababalaghang ginagawa ni Kristo sa lupa, ginagawa pa rin nilang tanungin si Kristo
kung totoo bang siya ba'y naniniwala o siya ba ang sugo. Sabi ng pare, dapat ang tamang tanong ay, meron bang resurrection? No? Meron bang resurrection? Kaya nga ang sagot ni Kristo, doon sa kanyang sagot ay, ang mga tao mamamatay ay may mag-aasawa, no, dito sa mundo na to. Ngunit doon sa pagkabuhay, no, wala na yun. Wala nang pag-aasawa. Sapagkat tayo daw po ay magiging tulad ng mga anghel ng Diyos sa langit. So anghel, isipin niyo po, magiging anghel po tayo. Kaya yung ibig sabihin, kung magiging anghel ka sa langit, tayo, kung ano man ang pag-uugali natin dito, sa lupa, wala po roon sa langit. Amen? Because God is transforming us into a resurrected body which is not corruptible. Tama ba sa English ko? Yung walang wala nang sabit, wala nang kasiraan, no? And this is what the promises of God to us. No? And Jesus said, na ang Diyos daw ay hindi Diyos ng mga patay, kundi na mabuhay, sapagkat sa Kanya nabubuhay ang lahat. And this is what the blessing comes, because hindi tayo dapat malungkot, mawala ng pag-asa, sapagkat ang ating Diyos na pinagsisilbihan ay Diyos na buhay. Punong-puno ng pag-asa, katulad ng ang tinuturo nung linggo, no? Pag-asa, na wala ka ng ibang hahanapin pa. Eka nga, no? Kung kumbaga sa istorya, may istorya, nanood kay Kathleen Bernardo tsaka Alden, di ba? Yung love, hello, love, again. Dati kasi goodbye Ngayon, again, Kay Kristo walang ganon, wala nang again, wala nang goodbye. Ibig sabihin, pag na kay Kristo ka, kanya ka lang. Amen? Kaya nga sabi ni Deacon Sol, hello, love, forever. Kay Kristo, ganon. Amen? Because God is a forever God, and His relationship to us is towards forever relationship. Hindi na tayo dapat mangamba sapagkat alam natin na meron tayong Diyos na maaasahan natin na kapag tayo may problema, nariyan siya. Kung tayo may sakit, nariyan siya. Sapagkat sabi niya sa Biblia, humiling ka lamang at aking sasagutin ang iyong kahilingan. I remember one story in our life ni Nelia. Nung pagkatapos namin ikasal noong 1993, ay nasa edad na siya ng 38 years old that time. Alam naman natin, at the age of 38, high-risk pregnancy na siya noon kung mabubuntis siya. Dumaan ng isang taon, hindi siya nabuntis dahil I don't know for some reason, kasi busy siya, naglakad dito, lakad doon. Kung naghahanap ng paraan para kumita at to sustain our family din, para matulungan ako. At the age of 39, medyo nagwo-worry na kami dahil siyempre, kung mabubuntis siya, 40 na. So we asked God, Lord, kailangan mabuntis siya this year at the age of 39. So pati yung mga taong nasa paligid namin, nag-aalala dahil, Nel, wala pa ba? Yung mga ganun, tapos siguro, at another one, Nel, na? Di ba? Kung minsan iniisip ko nga, parang sila ata yung mabubuntis Kasi sila yung mas lalong nag-aalala kaysa sa amin. Yun yung minsan, pag nasa Panginoon ka, yung overconfident ka minsan, Yung pag pinagtiwala mo lang sa Diyos, yun nga nalilesen yung alalahanin mo sapagkat nagtitiwala ka nga sa Kanya Because yung hope mo nasa Kanya. So dahil gano'n na nga yung tanong sa amin, mayroong isa siyang kasamahan sa CFC that time. Sabi nun sa kanya, Nel, meron nang hihilot dun sa Pasig at magaling namang hihilot yon. Lahat ng hinilot nun, nabuntis. Then nagkatinginan kami ni Nelia at sabi namin, sige, subukan na lang kaya natin. Kesa naman gano'n na wala na lang ginawa yung mga tao na sa paligid natin, tanungin tayo ng tanungin, kung buntis ka na ba? But our spirit is refusing to do that. Pero pinagbigyan namin ang
alam mo na, suggestion ng tao, suggestion ng mga matatanda, baka daw mababa yung mattress niya, kailangan iangat. During that time, we are going dun sa manghihilot na yon. Nag-pray muna kami ni Nelia that, Lord, let your will be done. No? Kasi ako, I'm refusing, even si Nelia refusing to, paano kung nabuntis ka, Nelia? Ang ibig sabihin, ang mag-glorify yung manghihilot dahil nabuntis ka dahil sa kanya. Di ba? Hindi ko matanggap yun. Hindi namin matanggap mag-asawa yun. Pero what we did is, umalis pa rin kami, tinawagan yung kaibigan niya at nagpasama nga doon sa manghihilot. Webes noong mga panahon na yun, nung pumunta kami. Pagdating namin sa Pasig at excited yung kaibigan ni Nelia at Nel, ready ka na? Sabi sa kanya. Oo, sige. Tama-tama, wala na kaming choice. Habang papalapit na kami dun sa tahanan ng manghihilot na yun, patuloy pa rin kaming nananalig sa Diyos na, Lord, ikaw ang dapat mag-glorify, hindi manghihilot. At masabi ng tao, uy, magaling manghihilot doon. Si Sister Nelia nga, hinilot kita mo, nabuntis. Di ba? Who glorified by that? Di ba? Yung manghihilot, no? Samantalang, alam naman natin na God is the giver of life, di ba? Sa Kanya nanggagaling ang buhay. Pagdating namin doon sa manghihilot at kinatok na namin, at tinatawag ng kaibigan ni Nelia, nung lumabas yung manghihilot, medyo alam mo yung babaeng mahaba ang buhok, na puti. Ganon ang itsura. Kung nanonood kayo ng mga Tagalog movie, diba, may eksena doon si Aling Ilocanong babae na pagka lumalabas lagi sa pelikula, yung mahabang buhok. Siguro naman, mapapanood nyo naman siya, no? Ganon, medyo, may kapag-similar. And then, tinanong kami, ba't kayo narito? Magpapahilot po kasi ito dahil, yun nga, mukhang mababa mattress kaya hindi mabuntis. Sumagot yung manghihilot sa amin. Sabi niya, ay nako, hindi pwede. Bakit? Webis ngayon, hindi ako nanghihilot. Nagkatinginan kami ni Nelia sana. Praise God. Hindi will ni Lord. No. What we did, we go home, at pag-uwi namin, nag-pray kami ni Nelia. Sabi, Lord, we're not putting our faith doon sa manghihilot. We trust in you. We are hoping with you, Lord. Ikaw ang magbibigay ng anak kay Nelia. During that prayer, that night, sabi niya, huwag mo na ikwento yung susunod. Sabi niya, kasi siyempre may istorya pa yun kaya lang ayaw nang pakwento ni Nelia nung nag-uusap kami. After a month, nabuntis na siya. And true enough, if we put our trust in Him, just like what Jesus said, I am the life and the resurrection. Sa Kanya lang po natin makukuha ang buhay. Sapagkat sa ikalawang buhay natin, wala na yun. Wala na yung pasakit, wala na yung problema na yun, wala na. Kaya naman sinasabi ni Pablo sa mga kapatiran sa mga Thessalonica na panatilihin ninyo yung inyong pananampalataya upang hindi kayo magupo o matukso ng mga alalahanin sa buhay. Yan ang kalaban talaga natin ngayon alalahanin sa buhay. Pag mayroong may sakit, hindi ka makakilos. Bakit? Iniintindi mo may sakit. Kapag wala kang pera, hindi ka rin makikilos. Wala kang pamasahe, talaga wala kang kilos, no? Pero sa kabila ng mga bagay na yon, yung mga alalahanin na yan, may kabilin-bilinan ng ating mga apostoles, mula sa katauhan nila Timoteo, nila Apostol Pablo, na panatilihin natin ang ating pananampalataya upang hindi tayo magupo o matukso ng mga pasakit dito sa sanlibutan. We have hope to God. Sapagkat sabi nga niya, doon sa, basahin ko lang ang unang Pedro 1:3, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayong binigyan niya ng isang panibagong buhay ng pag-asa. Binigyan niya tayo ng hope in resurrection. Kaya yung buhay ay merong pag-asa kung tayo ay nananatili kay Kristo. Amen?